Hi sa lahat! Welcome sa Pinas Movie Recap. Ngayong araw, ikukwento natin ang buod ng isang pelikulang lumabas noong 2010 na pinamagatang I Spit on Your Grave. Paalala, may mga spoiler sa video na ito. Nagsisimula ang pelikula kay Jennifer Hills, isang manunulat ng nobela na umupa ng isang liblib na kabin sa malayong lugar sa timog para makapag-focus sa pagsulat ng kanyang libro. Habang papunta siya roon, tumigil muna siya sa isang tindahan para kunin ang susi ng kabin. Doon niya nakilala si Earl, ang may-ari ng kabin, na nag-abot sa kanya ng susi at ipinaliwanag kung paano makarating doon. Binalaan siya ni Earl na mahirap hanapin ang lugar, pero sulit naman daw ang katahimikan at tanawin. Habang papalalim ang biyahe ni Jennifer sa kanayunan, lalo siyang nalilito sa daan. Tumigil siya sa isang gasolinahan para magpagas at doon niya nakasalubong ang tatlong lalaki, sina Andy, Stanley, at Johnny, na sinubukang ligawan siya. Pero hindi siya nagpaapekto at tinanggihan sila dahil nakafocus siya sa kanyang pakay. Tinanong niya si Johnny kung paano makarating sa kabin na hindi pala magandang ideya. Dahil may gusto si Johnny kay Jennifer, sinubukan niya itong landiin, pero hindi sinasadya ni Jennifer na mabangga ang isang balde ng likido na natapon kay Johnny. Napahiya si Johnny habang pinagtatawanan siya nina Andy at Stanley. Habang papalayo si Jennifer, naiwan si Johnny na hiyang-hiya. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating na rin si Jennifer sa nakakatakot na kabin na magiging tahanan niya sa mga susunod na buwan. Hindi siya nag-aksaya ng oras, nag-ayos agad siya ng gamit at nagsimulang magsulat. Kinabukasan, habang nagpapahinga siya sa tabi ng lawa, nakarinig siya ng mga kakaibang tunog mula sa gubat, pero binaliwala niya ito, iniisip na mga uwak lang iyon. Pagbalik niya sa kabin at habang nagsusulat sa porch, muling may narinig siyang ingay, ngayon naman mula sa shed. Dahil sa curiosity, sinilip niya ito at nakita ang iba't ibang kagamitan at mga lata na may tatak na lason. Hindi siya nagpaapekto at bumalik na lang sa kanyang pagsusulat. Bumalik si Jennifer sa kabin at hindi nagtagal, hindi sinasadyang natapunan niya ng alak ang kanyang damit. Kaya't naghugas siya sa lababo, hindi niya alam na may lihim na nagbi-video sa kanya habang bahagyang nakahubad. Kinabukasan, nag-jogging si Jennifer at napadaan sa isang lumang bahay na tila iniwan na. Dahil sa curiosity, pinasok niya ito. Wala naman siyang nakita na kawili-wili, kaya nagpatuloy siya sa kanyang araw. Pagbalik niya sa kabin, balak sana niyang maligo pero hindi natuloy dahil madumi ang tubig sa lababo at barado ang inidoro. Naiinis, tinawagan niya ang tubero na si Matthew para ayusin ito. Lalong gumulo ang sitwasyon nang hindi sinasadya niyang mahulog ang cellphone sa inidoro, kaya't pinatuyo na lang niya ito gamit ang hairdryer. Dumating si Matthew para ayusin ang banyo at napansin ni Jennifer na may kapansanan ito sa pananalita at pag-isip. Dahil sa pasasalamat, hinalikan niya ito sa pisngi. Samantala, sina Andy, Stanley, at Johnny ay nasa gubat at pinaglalaruan ang mga isda habang kinukuhanan sila ni Stanley ng video. Sumunod si Matthew na lumalabas na kaibigan pala nila. Habang nag-uusap sila, ikinuwento ni Matthew kay Johnny ang halik na natanggap niya mula kay Jennifer. Hindi agad naniwala si Johnny pero kinumpirma ito ni Stanley, sabing hindi naman nagsisinungaling si Matthew. Ipinakita pa ni Stanley ang video na lihim niyang kinunan kay Jennifer kagabi. Natuwa si Johnny at nagsimulang magsalita ng bastos, nagpapahiwatig ng masamang balak kay Jennifer. Kinagabihan, patuloy na nakakarinig si Jennifer ng mga kakaibang tunog sa paligid ng kabin. May narinig siyang malakas na tunog sa pintuan, at nang tingnan niya, may patay na ibon sa harap ng pinto. Nilibot niya ang paligid pero wala siyang nakita. Pagbalik niya sa loob, nagulat siya nang makita sa laptop ang isang selfie ni na Johnny at ng kanyang mga kaibigan. Habang nagsisimula siyang kabahan, biglang pumasok sina Johnny at ang grupo niya. Tinutukso siya ni Andy habang si Stanley ay nagre-record gamit ang kamera. Pilit na pinapasok ni Johnny si Matthew sa loob kahit halatang ayaw nitong makisali. Natatakot si Jennifer at sinabing paparating ang kanyang nobyo pero hindi ito pinansin ng mga lalaki. Sinimulan siyang saktan, pinagtawanan ang kanyang pagsusulat at pinagbabato ng sindidong posporo. Pinilit siyang uminom ni Johnny at dahil sa takot, napilitan siyang sumunod. Si Matthew naman ay natakot at nanatiling tahimik sa isang sulok. Lalong lumala ang sitwasyon nang biglang ipilit ni Johnny na ipakita ni Jennifer ang kanyang mga ngipin. Nalito si Jennifer at hindi agad sumunod, pero nang pagbantaan siya ni Johnny gamit ang baseball bat, napilitan siyang sumunod. Sunod, binunot ni Johnny ang baril at isinubo ito kay Jennifer, habang nagtatawanan ang mga kasama niya. Lumapit si Andy, pero sinamantala ni Jennifer ang pagkakataon at binasag ang bote sa tuhod nito. Kinuha niya ang kanyang pepper spray at inisprayan si Stanley bago mabilis na tumakbo palabas ng kabin. Tumakbo siya sa gubat habang desperadong naghahanap ng tulong. Sa wakas, nakita niya ang sheriff ng bayan at si Earl, ang may-ari ng kabin. Umiiyak si Jennifer habang ikinukwento ang nangyari at humingi ng tulong. Pinauwi ng sheriff si Earl at sinabing sasamahan niya si Jennifer pabalik sa kabin para ayusin ang lahat.
Pagdating nila sa cabin, wala silang nadatnang tao sa loob. Sinimulang mag-imbestiga ang sheriff. Pero nag-iba ang tono niya nang makakita siya ng pinagamitang sigarilyo ng marijuana at basag na bote ng alak. Bigla niyang inakusahan si Jennifer na nagsisinungaling. Sinabi niyang hindi tama na magbintang si Jennifer laban sa mga lalaking matagal na niyang kilala. Nagkunwaring magsasagawa ng body search ang sheriff, pero sinamantala niya ito para bastusin si Jennifer. Bigla namang dumating sina Johnny at ang grupo niya. Sa puntong ito, imbes na tumulong, nakisali pa ang sheriff sa pananakit habang nanonood ang iba. Sinubukang lumaban si Jennifer, pero sinakal siya ni Johnny at pinilit siyang hubaran. Pinilit din nila si Matthew na maghubad. Ayaw ni Matthew sa una, pero sumunod din dahil sa takot. Hinawakan ng mga lalaki si Jennifer habang inuutos nilang saktan siya ni Matthew. Habang nangyayari ito, patuloy na kinukunan ng video ni Stanley ang buong eksena. Sa gitna ng karumaldumal na pangyayaring ito, tumanggap pa ng tawag mula sa anak ang sheriff, na lalong nagpapakita ng kababuyan niya. Pagkatapos nito, nagsuka si Matthew sa sobrang pagkasuklam, at si Jennifer, bagamat halos wala ng lakas, ay nakatakbo papunta sa gubat. Habang paakyat siya sa kabubatan, muli niyang nakita ang grupo. Dito, hinila siya ni Andy papunta sa isang putikan at ilang ulit siyang isinubsob sa tubig. Habang wala nang magawa si Jennifer, muling sinamantala ng sheriff ang pagkakataon at sinaktan siya, kahit na siya ay nagmamakaawa. Isa-isa na rin siyang pinagsamantalahan ng mga lalaki, habang patuloy pa rin ang pagbivideo ni Stanley. Maya-maya, nagkamalay si Jennifer. Marumi siya at halos wala ng lakas, pero pinilit niyang maglakad papunta sa isang tulay malapit sa ilog. Habang naglalakad siya, sinundan lang siya ng mga lalaki na parang walang nangyari. Inihanda ng sheriff ang kanyang baril para tuluyang patayin si Jennifer, pero bigla itong tumalon sa ilog at nawala sa ilalim ng tubig. Naghintay ang grupo kung ahon pa siya, pero hindi siya lumitaw. Hinanap nila siya sa tabing ilog, umaasang lalabas ang katawan niya, pero wala silang nakita. Dahil sa takot, inutusan ng sheriff ang grupo na itapon ang sasakyan ni Jennifer, alisin ang lahat ng gamit niya sa cabin, at sunugin ang video na kuha ni Stanley. Pagkatapos ng nakakatakot na araw, umuwi ang sheriff sa kanyang pamilya. Masaya siyang sinalubong ng kanyang asawa at anak na babae. Nagpakasaya siya sa gabi na parang walang masamang nangyari. Kinabukasan, ibinalik niya ang susi ng cabin kay Earl, ang may-ari, at sinabing umalis na si Jennifer. Pinagpintangan pa niya itong lasinggerang palaaway. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy na sa normal na buhay ang grupo. Pero si Matthew ay labis na nababagabag sa kanyang ginawa. Hindi siya matahimik at parang sinusundan siya ng kanyang konsensya. Minsan, iniisip pa niyang nakikita ang multo ni Jennifer habang nag-iisa siya sa gubat. Makalipas ang isang buwan, nakatanggap ng tawag ang sheriff mula kay Earl. Sinabi ni Earl na may naghahanap kay Jennifer, isang babae na nagngangalang Barbara. Hindi pa rin kasi nakikita si Jennifer sa loob ng ilang linggo. Samantala, biglang dumating si Stanley sa mga kaibigan niya na halatang takot na takot. Sinabi niyang may nagnakaw ng kanyang handycam. Doon niya inamin na nandoon pa sa kamera ang video tungkol sa nangyari kay Jennifer, at hindi niya talaga sinunog ito kahit sinabi ng grupo na gawin niya yon. Galit na galit si Johnny at sinimulang bugbugin si Stanley, pero pumagit na si Andy para awatin siya. Kinagabihan, habang nanonood si Johnny mag-isa, may narinig siyang malakas na tunog sa pinto. Pagbukas niya, nakita niya ang isang patay na ibon. Nalito siya, pero may narinig ulit na tunog. Ngayon, galit na siya kaya kinuha niya ang baril. Pagkatapos ng isa pang ingay, binuksan niya ulit ang pinto at nakita niya ang isang tsinelas ni Jennifer sa harap ng pintuan. Sa takot, nagpaputok siya ng baril sa dilim at hinabol ang gumagalaw na mga dahon sa palibot. Pero ang nakita lang niya ay mga goma ni Matthew. Kinabukasan, pag-uwi ng sheriff, laking gulat niya nang malaman na may dumating na package para sa kanyang asawa, isang videotape. Ito pala ang recording ng pananakit kay Jennifer. Natakot at nagalit siya ng husto, kaya agad siyang pumunta sa bahay ni Johnny para kumprontahin ang grupo, lalo na si Stanley, na pinaghinalaan niyang nagbibiro ng masama. Pero si Johnny naman ay naniniwalang si Matthew ang may kinalaman sa mga kakaibang nangyayari, lalo na't nawawala ito. Kinahapunan din, magkasama ang sheriff at si Earl sa pangangaso. Habang nagpapahinga sila, bigla na lang binaril ng sheriff si Earl at pinatay. Iniisip niya na si Earl ay isang panganib dahil nakita nito nang ibalik niya si Jennifer sa cabin. Samantala, si Matthew na laging nababagabag sa kanyang konsensya, ay nagising sa isang abandonadong cabin. Laking gulat niya nang makita si Jennifer na nakaupo sa sofa. Nalula at halos maiyak siya sa tuwa na buhay pa ito. Nilapitan niya si Jennifer habang umiiyak at humihingi ng tawad sa lahat ng nagawa niya. Pero syempre, hindi sapat para kay Jennifer ang sorry ni Matthew. Kumuha siya ng lubid at sinimulan siyang sakalin. Sa parehong araw, sina Stanley at Andy ay naghahanap kay Matthew sa gubat.
Nakarinig sila ng mahina ngunit kakaibang tugtugin, kaya sinundan nila ito hanggang sa marating ang lumang bahay na unang natuklasan ni Jennifer. Halatang may nakatira na roon. Habang mag-isa si Stanley na gumagala sa paligid, bigla niyang nakaharap si Jennifer. Nang lumapit siya, hindi niya namalayang napakan niya ang isang bitag ng oso. Sumigaw siya sa sakit. Narinig ni Andy ang sigaw at agad siyang tumakbo para tumulong, pero sinugod siya ni Jennifer at pinatumba hanggang mawalan ng malay. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Stanley na nakatali sa isang tuod ng puno. Si Jennifer na ngayon ang may kontrol sa sitwasyon. Kinukunan niya ng video si Stanley habang pinipilit niya itong kainin ang isang patay na daga. Sunod, tinuhog ni Jennifer ang talukap ng mga mata ni Stanley ng mga kawit at itinali sa tuod para hindi niya maisara ang mga mata. Habang nakatali siya, nilinis ni Jennifer ang isang isda at pinahira ng laman nito ang mukha ni Stanley. Dahil sa amoy ng isda, lumapit ang mga uwak at sinimulang tukain ang kanyang mukha. Hanggang sa tinuka ng mga ito ang kanyang mga mata habang dahan-dahan siyang namamatay sa pagdurugo. Samantala, nagising si Andy na nakatali sa mga kahoy na tabla sa itaas ng bathtub. Unti-unting tumataas ang tubig sa ilalim niya. Dumating si Jennifer at paulit-ulit niyang isinubsob ang ulo ni Andy sa tubig, hindi pinapansin ang pagmamakaawa nito. Para lalong pahirapan si Andy, nagbuhos si Jennifer ng asido sa tubig at tinanggal ang isang tabla. Pinilit niyang umangat si Andy gamit lang ang lakas ng katawan, kundi ay malulubog siya sa asidong tubig. Dahil sa pagod, hindi na kinaya ni Andy at nahulog siya sa tubig, nalunod habang nakararamdam ng matinding sakit. Pagkatapos noon, pumunta si Jennifer sa gasolinahan at sinugod si Johnny gamit ang isang mabigat na wrench. Nang magising si Johnny, wala na siyang saplot at nakatali. May kabit sa bibig niya na parang gamit sa kabayo. Malakas itong hinila ni Jennifer, kaya't napaihi si Johnny sa takot. Pagkatapos, tinanggal ni Jennifer ang tali sa bibig niya, saka tinutukan ng baril at ipinasok ito sa loob ng kanyang bibig. Kahit ganoon, nagawa pa ring tumawa ni Johnny. Pero agad siyang tumigil nang ilabas ni Jennifer ang isang bunting pangyero at pinutol ang maselang bahagi ng katawan niya. Isinubo ni Jennifer sa kanya ito hanggang mabulunan habang unti-unti siyang namatay sa matinding pagdurugo. Samantala, nakatanggap ng tawag ang sheriff mula sa kanyang masayang anak na babae. Sabi nito, bumisita raw ang bago nilang guro sa bahay. Ibinigay ng bata ang telepono sa guro at laking gulat ng sheriff nang marinig ang boses ni Jennifer na nagpakilala. Dahil sa takot, dali-daling umuwi ang sheriff, nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pagdating niya sa bahay, nalaman niyang sumama ang anak niya kay Jennifer, na nagyayang makipagbonding. Nagmadaling hinanap ng sheriff ang anak niya sa isang bakanting playground, pero wala siyang nakita. Habang bumabalik siya sa sasakyan, biglang lumitaw si Jennifer at inambush siya. Nang magising ang sheriff, nasa loob na siya ng kabin, nakatali, at may baril na nakatutok sa kanya sa hindi kanais-nais na paraan. Lumabas si Jennifer at kalmado niyang sinabi kung gaano kabait ang anak ng sheriff. Sa kanya sinabi na masama ang sheriff dahil pinabayaan nitong saktan ang mga babae. Pinalala pa niya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagdiin ng baril. Itinali ni Jennifer ang isang tali sa gatilyo ng baril at saka ipinakita si Matthew na nakaupo sa kabilang bahagi ng kwarto at walang malay. Itinali niya ang kabilang dulo ng tali sa kamay ni Matthew. Kapag gumalaw si Matthew, sasabog ang baril. Nagmamakaawa ang sheriff pero iniwan sila ni Jennifer sa loob ng kabin. Maya-maya, nagising si Matthew. Bago pa man makapagbabala ang sheriff, gumalaw si Matthew at naputok ang baril, dahilan para mamatay silang dalawa. Sa huling eksena ng pelikula, makikita si Jennifer na kalmadong nakaupo sa isang tuod sa labas ng kabin. Dahan-dahang umiti siya nang marinig ang putok ng baril, hudyat na tapos na ang kanyang paghihiganti. Maraming salamat sa panunood, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na video.